Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, pauwi ka ba ng Pilipinas? Dapat ihanda mo ito, kabayan, bilang isang dual citizen para sa buwan ng Abril 2024. Details coming right. If you're a foreign national watching this video, we actually have uploaded an update already for April 2024 travel requirements to the Philippines. If you're a former Filipino also, meron na din tayong na-upload na latest travel updates para sa kategorya ninyo para sa April of 2024. Please check out the channel for your reference. So sa mga dual citizens na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Abril 2024, ito po yung mga ihahanda ninyo na mga travel requirements para sa inyong arrival process pagdating sa Pilipinas. So sa video ito, hahatiin natin ito sa dalawa kasi may mga dual citizen na merong foreign passport at Philippine passport. Meron din namang mga dual citizen na hindi nag-apply ng Philippine passport at ang ginagamit nila is yung dual citizenship documents nila. Para doon sa mga kabayan nating dual citizens na dalawa yung pasaporte, importante na ang inyong mga pasaporte is valid. Huwag niyo po siyang hayaang umabot sa 6 months rule. Kasi napakahirap nun para sa isang biyahero na oras na ng pagbiyahe sa Pilipinas, pero yung pasaporte mo mag-e-expire na. So, always check talaga yung pasaporte ninyo. Though, ngayon, yung expiration ng mga pasaporte is tagte 10 years na, pero minsan kasi nakakaligtaan na malapit na pala mag-expire yung pasaporte nyo. So, kapag nagpaplano kayong bumiyahe ng Pilipinas, i-check na muna ang inyong mga pasaporte bago pa man mag-book ng ticket. So, huwag kayong masyadong pampante na, kaya pa ito, ganyan. Kasi, kapag hindi po valid yung mga pasaporte ninyo, hindi kayo pasasakayin ng eroplano. Lalong-lalo na as a dual citizen na may foreign passport ka, yung 6 months rule talaga is nag-a-apply. Yung plane ticket mo, kabayan, pwede kang mag-book ng one way as a dual citizen. So, isa yan sa mga perks. As a dual citizen, pwede ka walang return ticket, hindi ka required para sa onward ticket. Kasi as a dual citizen, pwede kang magstay sa Philippines indefinitely. So, pwede ka mag-book lang one way, lalong-lalo na kung hindi mo alam kailan yung balik mo sa lugar kung saan ka nakatira sa kasalukuyan. E-travel. Yes. Required pa rin ng e-travel, kabayan. So, sa e-travel ngayon, kailangan mo nang mag-create ng account. Hindi kagaya dati na registration lang. Ngayon, kailangan mo nang mag-create ng account. Sa pag-create ng account sa e-travel, pwede mo siyang gawin anytime. So, ngayon nga, pwede mo siyang gawin. For example, habang nanonood ka, may biyahe pala ako sa mga susunod na buwan, pwede mo na siyang gawin ngayon. Pwede ka na mag-create ng account. Kapag nalalapit na yung biyahe mo, 3 days before yung alis mo, mag-log-in ka sa e-travel at gumawa ka ng new travel declaration. Ito yung mag-generate ka na ng QR code. So, ganun pa rin yung proseso, kabayan. Ganun pa rin yung mga tinatanong nila sa e-travel. Hindi naman siya mahirap. Madali lang siyang gawin. So, it takes about 5 to 10 minutes. Tapos ka na sa pag-generate ng QR code. As a dual citizen, kung may dalawa kang pasaporte, sa pagrehistro sa e-travel, gamitin mo yung Philippine passport mo and yung Philippine information mo. Kasi nga, pauwi ka ng Pilipinas. Doon naman sa mga kabayan nating foreign passport ang gamit at yung dual citizenship document, importante talaga na valid yung pasaporte ninyo. Kasi dito talaga mag-a-apply yung 6 months rule. Walang magagawa yung dual citizenship document ninyo kasi magbe-base talaga sila sa foreign passport mo. So, kailangan yung validity ng pasaporte mo is mahaba-haba pa. Huwag mong i-beat yung 6 months rule kasi baka hindi ka pasakayin. Sayang yung booking mo, di mo makikita yung pamilya mo, madedelay yung flight mo.
So, importante na i-check talagang mabuti ang mga pasaporte natin, kabayan, bilang isang dual citizen. Sa e-travel naman, sa mga foreign passport, syempre doon ka magre-rehistro under sa foreign passport. Gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan mong mag-create ng account at kung nalalapit na ngayon yung biyahe, mag-generate na ng QR code. Sa may mga asawa namang foreigner na dual citizen, yung mga asawa ninyo, pwede silang maka-avail ng balikbayan visa for as long as kayo ay babiyahe na magkasama. Kasi hindi magwo-work yung balikbayan visa kung separate kayong babiyahe. For example, ikaw as a dual citizen, mauna sa Pilipinas, tapos yung asawa mo susunod, hindi siya makaka-avail ng balikbayan visa. Dapat magkasabay at dapat magkasabay din kayong ma-process sa immigration kapag dumating kayo sa Pilipinas para maka-avail si husband ng 1-year balikbayan visa. Dalhin ang iyong marriage certificate. Kung kasama naman ang mga kids, foreign kids, dalhin ang kanilang mga birth certificate. Sa baggage and currency declaration, na-explain ko ito sa ibang kategorya at i-explain ko ulit ito under dual citizenship category. So, kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas at meron kang mga dalang pasalubong, syempre, mahilig tayo dyan mga Pinoy, may pasalubong talaga. Kung yung mga pasalubong naman is more on personal use, hindi siya for commercial quantity. Kasi yung commercial quantity, may nagtanong sa akin, ano ba talaga or gaano ba talaga kadami yung commercial quantity? Yung commercial quantity, kabayan, is maramihan na talaga yung tipong magbibenta ka na ng mga dala mo sa Pilipinas. By boxes na yung dala mo. So yun, kailangan yung i-declare. Pero kung it's more on personal use, hindi mo siya kailangan i-declare sa baggage declaration. Sa currency declaration naman, kung for example, magdadala ka ng mahigit sa 10,000 US dollars, yun, kailangan mo yung i-declare, kabayan. Hindi naman sila nagsasabi na hindi allowed na magdala ka ng ganun kadaming pera. Kailangan mo lang siyang i-declare kapag lumampas ka sa 10,000 US dollars. Kung hindi naman lumampas, less than 10,000 US dollars yung dala mo, hindi mo na din kailangan i-fill out yung currency declaration form. Kung magtatanong ka saan makikita ang currency declaration at baggage declaration, ito ay makikita sa pinakahuling process ng e-travel. Magbibigayan sila ng link after nag-generate yung QR code mo. May link ang baggage declaration at currency declaration, i-click mo yon, ida-download mo at ipiprint mo at i-fill out mo siya manually. Gusto ko ding i-heads up ang ating mga kabayan, lalong-lalo na doon sa mga kabayan nating maglalanding sa Mactan, Cebu International Airport. Kasi madami ako nare-receive na message na Miss Adi. Kailangan namin mag-fill out ng baggage declaration at currency declaration kahit wala naman kaming i-declare at less than 10,000 naman yung dala namin. Kasi required siya ng Bureau of Customs sa Cebu. So kung isa kayo doon sa nakaranas nito, please paki-share naman at paki-confirm kasi yung Bureau of Customs Cebu Facebook page, nag-post din sila nito, kabayan, na whether you have something to declare or not, kailangan mong i-fill out yung forms ng baggage at currency declaration. So heads up lang ito sa mga kabayan natin na maglalanding sa Mactan, Cebu International Airport. Travel insurance. Ang travel insurance is optional pa rin. So, nasa sa inyo kung gusto nyong bumili ng travel insurance for your own safety or for your own peace of mind. Pwedeng-pwede naman yun, kabayan. Siguraduhin lang na yung bibilhin mong travel insurance is magagamit mo sa Pilipinas for emergencies. So, ito po ang mga dokumento na inyong ihahanda kapag kayo ay uuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng Abril 2024. Ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, suporta at tiwala sa aming channel, The Eton Squad.
Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po ako i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y taos pusong nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.